Alam ko, nakapagdasal na kayo, pero kailangan lagi natin ang dasal. So, we will pray through the scripture. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Then Yahweh passed in front of him and cried out, Yahweh, Yahweh, is God full of pity and mercy, is slow to anger and abounding in truth and loving kindness. He shows loving kindness to the 1,000th generation and forgives wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty without punishment, even punishing the children of their children for the sins of the fathers to the 3rd and 4th generation. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gandang umaga muli. Kadarating lang namin galing Holy Land. So, amoy Holy Land po kami. So, at sa pagdating nga dito, I'm about to preach about the mercy of God, kung gaano ang awa ng Diyos. At ano ba itong misteryo ng awa ng Diyos? Ang taong ito ay taon ng awa, the Jubilee Year of Mercy offered to all, para lahat ng nakakarinig ay maunawaan ang kahulugan at kahulugan ng awa ng Diyos. So from the very beginning, sa binasa ko, Yahweh Himself told Moses that He is God, full of pity and mercy, is slow to anger and abounding in love and His loving kindness. Na ang Diyos ay punong-puno ng awa. Ang simula ng awa ng Diyos ay nasa Kanyang pagpapatawad. Sa pagpapatawad, sa pagbibigay niya sa kaisa-isang anak na si Jesus. So basically, Jesus is the face of the Father's mercy. Nang ipinadala si Jesus, siya po ang naging mukha ng awa ng Diyos. This word will sum up the mystery of Christian faith, because mercy has become a living and visible in Jesus of Nazareth. Ganito po yun. Para lubusang maunawaan ng tao kung ano ba ang sinabi ng God the Father kay Moses. Thousands of years ago, ipinadala si Jesus para magkaroon ng tinatawag na tangible and actual sign ng awa ng Diyos. Kaya po, kung sino man ang titingin sa mukha ni Jesus, for those who will gaze and look at the face of Jesus, we are seeing and looking at the face of God. Ang mukha ng Diyos ang nakikita natin. Alam niyo po, ako ay nasanay at naging expert sa selfie. Galing. Halos nasanay na rin po ako pag kami magpapapicture para mapabilis na. Sabi ko, ako na lang ang kukuha. So ako ang nagsiselfie. So kilala ko ako sa napakagaling mag-selfie. Sabi ko, ano kaya kabuluhan nitong selfie na ito? Kasi ang mga tao, pagka nagpapa-picture ngayon, papa-selfie,
excited. Ganito pala to. Kasi may kasabihan tayo, it is easy to forgive, but it is so hard to forget. Parang mas nahihirapan ang tao na makalimutan ang pagkakamali, ang sakit na naranasan sa kanyang kapwa at sa kanyang taong kanyang minahal. Kasi po marami nagtatanong sa akin, Father, marunong ka rin bang mag-heal ng mind? Kasi akala nga nila, sabi ko, so naging tanong sa akin yan. Paano nga ba mahihil ang mind? Kasi tayo preach about forgiveness. O sige na nga, pinatawad na kita. Pero bumabalik naman. So, nagdasal po ako. Sabi ko, paano ko kaya masasagot ang healing of the mind? Nagkataon noon, may nagpapaselfie sa akin. Hindi gumana. Sabi ko, bakit? Ayaw na. Sabi ko, puno na. So, anong gagawin ko, Father? Sabi ko, mag-delete, tanggalin. Alin kaya ang tatanggalin? Ay yung pangit na picture. Palitan ng bago at masayang picture at maganda. Sabi ko, bingo. Each and every person have bad memories. Bad memories. Painful memories. Naka-registered po yan. Kailangan i-delete. Ngayon, napakadali nang mag-delete. Pe-press mo na lang, delete. Pwede rin po natin gawin yan. If you want to be healed, kung gusto nyo gumaling ang inyong mind, palitan ang masasamang alaala ng magagandang alaala. Let us replace, let us delete the bad memories ng mga bagong alaala. Yun po ang healing of the mind. Magugulat kayo. Pag pwede na pala ulit tayong mag-selfie. Nandoon na po ang mga bagong picture. Nawala na ang masamang alaala. Kaya pag binalikan nyo yung cellphone, aba, wala na dito Ang matitira, magaganda at masasayang alaala. Mga kapatid, when Jesus came into this world, everything is possible. And at the end of the day, it is all about attitude. Kaya kailangan maalaman natin sa ating sarili kung paano tayo magkakaroon ng tamang attitude. Kaya nga po minsan, iniiwasan natin ang mga taong may attitude. Sino ba yung mga taong may attitude? Yun ang mga masusungit. Mahirap kausapin. May sumpong. Ngayon, mayroon ng bagong term sa kanila. May chemical imbalance. May bagong term na. Yung pong mga term na yan, excuse na lang para pabayaan na lang. Alam mo,
siguro kaya ang Diyos maawain sa atin, naunawa ang tao yun. Kasi sila ang nakakaalam ng ating chemical component. Kung may imbalance ang tao. Noong una, hindi naman natin alam yan. May mga chemical imbalance. Ang tawag natin noon ay may sumpong. Ngayon, may iba pa. Noon, sinto-sinto. Ngayon, schizophrenic na. Minsan, kaya mga kapatid, kailangan lagi nating magdasal. Ang recollection na katulad nito ay nakakapagpaalaala sa atin, nakakapagpaliwanag ng mga bagay na bago. Bakit kaya kailangan? Alam mo, I'm very thankful sa Sandigan Foundation na kahit through Tita Donnie na at their age, sabihin na natin, ipinanganak silang nauna sa atin. Ilang taon lang naman ang pagitan. Pero, mahilig pa rin sila magpare-recollection and they're always excited. Ano ba nakakapag-excite sa tao? Ang nakakapag-excite po sa tao ay ang kakayahan niyang matuto ng something new. If you are excited or still excited to hear and learn something new, hindi ka pa kukunin ni Lord. Tandaan niyo yan. Hindi ka pa kukunin ni Lord. Kaya ang palatandaan na kukunin ka na ni Lord ay ito. Pagka ayaw mo nang matuto at ang sabi mo, alam mo nang lahat yan. Napagdaanan ko na yan. I learned it all. Kumanda kayo. Kukunin na kayo ni Lord. It's true. Because no one will excite you anymore. Life is an exciting life. When Jesus came into this world, He said, I came here so that you may have life and live it to the full. So we cannot live the fullness of life if we are not excited anymore. Why we're not excited anymore? We don't want to learn something new. But as long as there is this willingness in your heart to learn something new, makikita mo bang ang sarap mabuhay? Na-challenge ka pa. Nagsusulat ka pa. Bago ito Yan, mga palatandaan yan. Hindi ka pa kukunin. Kaya, kayong mga nagre-recollection, huwag kayong mag-alala. Hindi pa kayo kukunin ni Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Isn't that beautiful? Mga palatandaan yan na hindi tayo kukunin pa. Bakit? Gusto pa natin matuto. God is not done yet. At ang palatandaan na God is not done yet, ang dami pa natin dapat malaman. Ang dami pa natin dapat matutunan. No? 20 times na ako nagpunta ng Holy Land. Tapos, sa kapupunta doon, I learned something new. Ngayon ko lang naitanong sa tour guide, bakit mayroong maitim na Hudyo? Why there's black Jew? Ano ba ang history nito? Alam mo ang sabi, kasi kaya binasa ko ng binasa ang Bible, hindi ko naman naunawaan ng iba. Katulad nyo rin ako. Hindi na iunawaan ng lahat. Sabi ng tour guide, kasi Father, si Queen of Sheba is from Ethiopia. Naging asawa siya ni King Solomon, isa sa naging asawa, kaya nagkaroon ng black Jew. Tapos, ngayon, lumalapit sa akin yung itim na namamahala dito sa Holy Sepulchre. Sabi niya, isa siya sa mga angkan ni Queen of Sheba. Kaya siya maitim.
Anyway, sa napakalaki niyang tao, napakatakot, medyo natakot ako kasi minsan, ang kanilang demeanor, I went down. Takpan-takpo ko sa baba ng Holy Sepulchre. Aba, sabi ko, bago ito ah. Tinanong ko yung tour guide, ano ito? Parang hindi ko ito nakita. Sabi niya, yan ang lugar kung saan si Queen Helena, yung si Reina Elena sa Santa Cruzan, inilagay yung cross. At dito rin, sinabing, yun ang real cross, the true cross ni Jesus. Kasi yung bata, nung itinapat dyan, patay, nabuhay. And you know what's interesting? Listen to this. What interesting to that particular spot, there was this mosaic. Hanggang dito lang ang mosaic na makikita mo. Wala yung mukha ni Jesus. Sabi niya, kasi nung nag-reign ang Muslim dito, pinilit nilang tanggalin ang mukha ni Jesus. I'm saying this because in this Jubilee Year of Mercy, Pope Francis is instructing all the Christians to look on the face of Jesus. Sabi niya, titigan ninyo ang mukha ni Jesus. Yung mukha ni Jesus ang dadaluyan ng awa. The face of Jesus is the image of God where His mercy will flow, at kung sino man ang titingin lang ha, yun mo, ganito ka-available ang God at ka-disposed to give to each and every person His mercy. Tumingin lang, ibibigay na ang awa ng Diyos. Ano ba ang awa ng Diyos? The mercy of God will not stop in forgiveness. Sabi ko, kala ko noon, Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Humihingi lang tayo ng awa dahil tayo nagkasala. But the mercy of God never stop in forgiveness. Hindi lang sa pagpapatawad. Na matapos tayong patawarin, mga kapatid, i-empower tayo ng Diyos. Pasasayahin pa tayo. Tuwi akong magbabasa ng Biblia. I gave a retreat before I left for Holy Land. I gave the retreat to a group of women, Mother Butler's Guild. Nakakatuwa yun kasi ang ipiniprepare kong reading was about the prodigal son. Kasi yun ang aking ini-homily. Na-delete sa aking cellphone ang gospel ng prodigal son. Ang lumabas yun pong adulterer woman. Sabi ko, bakit kaya naman adulterer woman ang lumabas dito? You know? Kasi pala, ang Mother's Butler's Guild ay puro women. Walang men. Ay, ang prodigal son. Sabi ko, it makes so much sense. Iisa naman ang theme about the forgiveness of God. So, ang binasa ko po ay ang adulterous woman kung saan sinabi ni Jesus, itong babae na to, caught in the act, ha? Caught in the act. Ready to be stoned to death. Ano mo sabi ni Jesus? Sige. Stone nyo sila, provided na wala kayong kasalanan. Isn't that beautiful? So, that particular reading, mga kapatid, ay very much related sa
Message ni Pope Francis. The message of Pope Francis 2 weeks ago was so beautiful. Ito po ang sabi ni Pope Francis. There is no perfect family. We don't have perfect parents. We are not perfect. We don't get married with a perfect person, nor do we have perfect kids. We have complained of each other. We were disappointed to each other. Therefore, there is no healthy marriage and healthy family without the exercise of forgiveness. Beautiful. Nagiging healthy lang pala ang isang marriage at ang isang family because of forgiveness. Ito pa. Forgiveness is vital to our emotional and spiritual survival. So mga kapatid, revenge is a very dangerous game, and it is the most destructible gesture of an individual. If you do not forgive, it is tantamount to say to self-destruction. Pag hindi po tayo nagpatawad, para din nating pinatay ang ating sarili. Pag hindi po tayo nagpatawad, hindi rin po natin pinatawad ang ating sarili. And that is the very gospel of Jesus. At ito pa po ang sabi, without forgiveness, the family becomes a theater of conflict and the bastion of grievances. Without forgiveness, the family gets sick. Yan. Mga kapatid, sa mga nahihirapang magpatawad, alam mo, ang hindi mahihil sa atin, ang ating soul. Kung hindi po naawa sa atin ang Diyos, wala tayo ngayon. Meaning, we do not know where we are at. Our soul is somewhere else. It is only by the grace of God. Kaya nga po, the very nature of God is that He is a forgiving God. Kaya nga, kailangan po nating magpatawad. Unang-una, patawarin natin ang ating sarili. Pangalawa, patawarin natin ang ating kapwa. Ito pa. We need constantly to contemplate on the mystery of mercy. Kailangan i-contemplate natin ang misteryo ng awa ng Diyos. Ang misteryo ng awa ng Diyos is a wellspring of joy, serenity, and peace. Our salvation depends on it. Mercy, the Word reveals the very mystery of the most holy Trinity. Mercy, the ultimate and supreme act by God that comes to meet us. Ang misteryo po ng mercy ng Diyos ay ito. Sa pamamagitan ng kanyang awa, nagawa ng Diyos na ipa-meet sa atin si Jesus. Yun po ang ultimate. 10 years ago, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-pray over ng isang sheikh, yung Muslim king sa United Arab Emirates. Yung pong kanyang
doktor na bulag nagpunta sa akin, nakakita, na-intrigue ang king at yung lahat ng cabinet member kung pwede daw kaming mag-meet at magpapapray over din siya. Sa amin pong meeting, ang sabi niya, may isang bagay ako na mimisteryuhan sa religion niyo. Why your God, who is Jesus, has to die for you? You know, for other religion, it is a big no-no. Hindi matanggap at mahirap talagang unawain ang misteryong ito that ang Diyos will come and meet us in the form of man, happened to be Jesus and died on the cross. Sabi ko po sa kanya ay ito, because of God's amazing love. May kantang, amazing God, how could this be? Your God and yet you died for me. Amazing God, how could this be true? Your God and yet you died for me. That's why this is the ultimate mystery of the very mercy of God. Hoping, God is hoping that through this supreme act of love and mercy and compassion towards us, pwede ba magtiwala naman tayo? Bakit po ba i-declare na ang taong ito ay Jubilee Year of Mercy? Ano ba ang purpose ng Jubilee Year of Mercy? Happen to be the Divine Mercy. Pinapagdubina, pinopromote ni Pope Francis ang Divine Mercy. At ito pa ang sabi niya, kaya tuwa-tuwa ako sa taong ito. Sabi niya, kung sino man ang magpo-promote, magdadasal, will receive tremendous mercy coming from God. Dadaloy ang lahat ng grasya sa sino mang magpo-promote, sa sino mang magdi-devote sa Divine Mercy. Kaya po mga kapatid, saluhin na natin lahat ng awa ng Diyos para ibigay na natin ng Panginoon ang kailangan natin. Kaya palakpakan natin dahil sa umagang ito, lahat ng dumalo, because the very theme, the very topic of this mercy is the Divine Mercy. Ang kilina natin, let us all claim it. Lahat ng pangangailangan natin. Bago kami umalis, papunta dito from Holy Land, I dare my pilgrims. At sabi ko sa kanila, gumawa kayo ng sulat. Let us all write a letter to our God, having this covenant. Picturean ninyo ng inyong cellphone. So, tinukturan lahat nila. Ganito po, pinicturean nila yung kanilang sulat. Ang sabi namin, sige, baka naman pagkatapos ng 1 year, lahat ng wishes natin ibibigay. Alam nyo po, hindi pa kami umaalis ng Holy Land, umiiyak na sa akin, Father, sinagot na agad ng Diyos. Iniisip ko pa lang kung ano ang isusulat ko. Sinagot na. So, ganun din po tayo ngayon dito. Iniisip pa lang natin, ibibigay na. Dahil sobra ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, there's no better love na ang ibinigay ang kaisa-isang anak for His love for us. Yun po pala, for those who are parents, the ultimate love of a parent ay pag sa kanilang kaisa-isang anak, sasabihin nila,
Kung magkakasakitan ka isa-isang anak, sana ako na lang ang nagkasakit. Kung mamamatay, mahihirapan, sana ako na lang ang mahirapan. Ganun po ang puso ng God kay Jesus, and yet He sacrificed. Why? For us to trust God. Because for those who will not trust God, our life will not be complete. Our life will be forever problematic and messy and chaotic and sometimes catastrophic. Kaya po, magtiwala tayo sa Diyos. That is the very theme of this year. Ibalik natin ang tiwala. Kasi nga po sa ginawa for what Jesus did on the cross 2,000 years ago, na i-insult, nasasaktan, na-o-offend ang God, hindi po dahil sa kasalanan natin. Remember this. Ang God na o-offend, nasasaktan, not because we're committing sins. Normal na po sa atin ang magkasala. Ang inaasahan ng Diyos sa atin ay ang hindi tayo magkasala. Ano ang kanyang inaasahan? Na tayo ay magtiwala sa Kanya. Ano ba ang sign na tayo ay walang tiwala sa Kanya? Ano mga symptoms? Mga palatandaan na kahinaan ng pagtitiwala natin sa kanila. Unang-una, if we have fear, ang dami nating takot. Napabalot tayo ng takot. Natatakot tumanda. Natatakot magka-wrinkles. Natatakot madapa. Natatakot mamatay. Natatakot mag-isa. Let us write all our fears and give it all to the Lord. Bakit po ang takot ayaw ng Diyos? That's why God keep on saying, be not afraid. Hindi po healthy sa isang tao na siya ay natatakot. Yan ang sign ng kahinaan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Fear is not from the Lord. And iba po yun sa fear of the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Yan tawag mo na, holy fears. Yan, banal ang takot. Yun lang ang isa dapat natin katakutan sa Diyos. Pero, other than fear, lahat ng fear, other than fear of the Lord, hindi po maganda. Dahil, mga kapatid, ang taong puno ng takot, puno ng pangamba, yun ang nagiging hadlang para maging mabuting tao tayo at para maging masaya tayo. Paano naman, ano naman ang ating ipapalit sa fear? Kasi ang akin po natutunan sa buhay, pagka sinabi ko sa inyo na, oy, huwag mong gawin yan! Hindi ko naman kayo binigyan ng dapat yung gawin. Parang wala na rin akong sinabi, babalik din kayo sa dating ugali. Kung tayo'y nabalot ng takot, let us now impose and write into our heart and into our being the law of gratitude. There is this particular law that we can write into our heart and impose to live it. And that is the law of gratitude. Magpasalamat tayo sa Diyos araw at gabi. Every minute of our life at matatakot at mawawala ang takot. Why? Ang tao pong marunong at laging nagpapasalamat, automatic na nawawala ang takot dahil alam niya, nakatabi niya ang Diyos, kaya siya nagpapasalamat. Kahit may sakit ka, kahit nangihina ka, kahit hindi mo alam kung saan ka kukuha ng makakain, dahil ang Diyos
gagawing lahat para sa atin. Binubuksan lahat ng possibilities. Sabi ko nga, for those who will trust God, for those who will put all his trust in God, the door of possibilities is unlimited. Kaya sa umagang ito, pag alis nyo dito sa simbahang ito, yung mga problema nyo, dahil nawala ng takot nyo, wala na. Grasya na. Mga oportunidad, mga pagpapala ang ating natatanggap. Simula po nung ako nagkaroon ng ganitong healing ministry, hindi naman po ito madali. Talagang sabi ko naman, mabuti nga, hindi madali. Kaya ang tinatanong ako ng iba, hindi ko makakalimutan yung isang lawyer na lumapit sa akin. Matapos niyang mabasa yung 2 years ago, yung lahat ng paninira sa akin sa dyaryo. Biro ba namang araw-arawing ka sa newspaper, ay front page pa ng Inquirer. At nagpapasalamat ako sa Diyos, bago namatay si Leti Bagsanok, pinatawag ako kung pwede ko siyang i-pray over. Tapos after 2 days namatay. Tapos sabi niya, natutuwa ako nung huli namin pagkikita. She's extremely good. I met her several times, but this time, hindi ko naman alam na siya mamamatay na. Kasi hindi wala naman nakakaalam na siya may cancer. Ang alam lang niya, siya nanghihina. At ang alam niya lang, naglulus siya ng weight. So, we ate. Siguro nakita niya, ang sipag ko, ang sarap kong kumain. Ipinadala niya lahat sa akin. Kami naghihilahan sa pinto. Sabi ko, Ma'am, nakakahiya naman. Handa niyo ito sa Pasko. Sabi niya sa akin, Father, kulang pa yan. Hindi ko alam kung paano mai-repair ang nagawa ko. I was so touched kasi hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanila. Kahit alam ko siya ang editor. Tapos, a week after that, nakita naman kami ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, Father, mahal na mahal ka ng nanay ko. Pwede ba i-pray over mo? Oo naman, my friend. Alam nyo, sabi ng lawyer, paano mo ginagawa yan? Paano mo nagagawa yan? Yung bang magpatawad? Yung bang ma-i-embrace sila? Yung bang kaibiganin mo sila? Sabi ko, yun ang ipinapasalamat ko sa Diyos. Hindi niya hinayaang pumasok sa katauhan ko ang totoong galit sa puso ko. Mga kapatid, huwag nating hayaan kainin tayo ng galit. Huwag nating hayaan ang ating pagkatao ay mabalot ng galit. Why? Yan po ang palatandaan na mali ang concept natin ng love. Kasi po, kung totoong mahal natin ang ating sarili, hindi natin gagawin ang isang bagay na makakasama sa atin. Ang magalit ng sobra
ay nakakasama sa atin. It is not good to have this so much anger. It is not healthy. It is self-destructive. At yan, lumalabas. So, ang hingi natin sa Diyos ay makapagpatawad. Ang hingi natin sa Diyos ay makapagtiwalang muli. Let us pray to God that we can trust once again or all over again. And the only way to have this trust back is if we have this particular devotion to the divine mercy, to the very mercy of God. Yun lamang po. Wala nang iba pang pamaraan. Kaya sinawag itong Jubilee Year. Kaya po ito Year of Mercy. Pinakamagandang taon na mararanasan ng lahat sa buhay natin ay ang magkaroon ng taong katulad nito, because we live only and exist by the mercy of God. Amen. Kaya nga po, the very first definition of the very mystery of God's mercy is it is a wellspring of joy, a wellspring of serenity and peace. Our salvation depends on it. At ang pangalawa na mercy, the mystery ng mercy ng God ay ito. The second mystery of the mercy of God is the fundamental law that dwells in our heart and of every person who looks sincerely into the eyes of their brothers and sisters and the path of life. Mercy, the bridge that's connect God and man, opening our hearts to the hope of being loved forever despite of our sinfulness. Kaya nga po, napakalaking misteryo na maituturing kapag po tayo ay nagpatawad. Misteryo po yan. At hindi tayo naapektuhan. Nagtataka ang iba, kaya sabi nung kaibigan ko, misteryo talaga ang nangyari sa iyo, na hindi ka naapektuhan. Pag hindi po tayo naapektuhan ng paninira sa atin, kapag hindi tayo naapektuhan ng sinasabi ng iba tungkol sa atin, pag hindi po tayo naapektuhan, na in spite of everything that they did, they were still intact because we trust God, it is a mystery. Isn't that amazing? And we are becoming like God. Yun po si Father Claudio, ang sabi niya sa akin ay ito, nakita kami sa Holy Land. We are all called to holiness. Tandaan niyo to. Lahat tayo darating ang oras, tatawagin ng Diyos para maging banal. Lahat tayo, itong Jubilee Year of Mercy is an opening to all to be holy and to have an opportunity to be holy. Because we are now, we will reveal to us what is this mystery, because through this mystery, we will have a better access to holiness. Ang sabi niya ay ito. If you don't hate even one person in the world, kasi we can pretend it. We can act. We can convince ourselves we are holy. We can convince the world we're so holy and good. Pero pagka may isa na kinagalitan ka ng sobra at hindi mo mapatawad, yan ang sign, isa lang, na hindi ka totoong banal. Dahil si Jesus minahal ang lahat, walang itinuring kahit isa. Mystery yun.
Yung isa na yon. Kasi si Jesus, lagi siyang may analogy. May 99 na mawawala. May 99 nasa iyo, pero may isa na mawawala. Hahanapin niya yan. Kaya, yung isa na yon na ibagsak mo dahil pinagalitan mo ng sobra, yan ang litmus test. Fake ka. Kaya nga po, ang sabi ni Pope Francis to the cardinals and bishops, ngayon lang, God is real. But as what I've observed, there are many Christians, they are fake. Huwag po sana tayong mapabilang sa mga fake. Sino yung mga fake? Na matapos malaman natin, ito po ang challenge sa atin. Kaya nga po, inuna na ng Diyos na ipaalala sa atin that we are not perfect. Pinauna na sa atin that no one is perfect. Pinauna na sa atin na we were nadidisappoint tayo sa isa't isa. Wala namang perfect family. Wala namang perfect parents. Walang perfect na anak. But if we're able to forgive, that will make us perfect. That's why, kaya nga po, ang analogy ng prodigal son, ay, ang saya-saya ko. Bumalik ang anak ko. That is God. Kaya, if you think you are a sinner, sa mga nandito po, na mga makasalanan, welcome to the club. Nandito tayo sa mahal ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ng mga kamakasalanan. Kaya nga po sa susunod kong libro, ang aking susulat ay the theology of a sinner. Why God loves sinners. Bakit kaya mahal ng Diyos ang makasalanan? Last month, nandun po ako sa Muntinlupa. Nagmisa ako sa Maximo. Tapos kung magmisa, sabi ko sa kanila, maglalaro tayo ng tennis. Next month po, mayroon akong tournament doon. Kalaro ko lahat ng mga bibitayin na. Nung po ako'y nagmimisa, nasabi ko sa sarili ko, talaga palang mamahalin ng Diyos ang makasalanan more than those people na hindi nagkasala. Why? Iba talaga pagmisahan sila. Na ulit po muli yung ikinukwento ko sa inyo noon na sa Davao, nung nag-uumpisa pa lang kami kumanta ng Panginoon, maawa ka, Lord have mercy, tumutulo na ang kanilang mga luha. Nung ako po'y nagmisa uli, kumalapit sa akin yung pare, si Father Jerry Cosal, sabi, hindi ko akalaing posible ito. Para akong nasa ordination. Very solemn. Umiiyak lahat ng bilang ko. Sinabi ko lang po, nandito ang Panginoon ngayon. Let us take advantage. Let us all ask for forgiveness. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Alam mo mga kapatid, gumanito na sila, pumikit ang mata, ibinukas ang kanilang mga palad, kinanta ang Panginoon, maawa ka, parang langit. Sabi ko, kailan kaya mararanasan na mga taong hindi bilanggo ang langit,
Kasi itong mga bilanggong ito, sa kanta pa lang na ito, naramdaman na nila na ang lupa ay langit. Huwag tayong magmalinis. Please do not exclude ourselves that we are not bad and sinners, because we are here right now because only of God's mercy. Kung hindi dahil din lamang sa awa ng Diyos, hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. And if magbasa kayo ng Lives of Saints, itong si Saint Vincent de Paul, alam niyo ba kung ano ang definition niya sa kanyang sarili? I am a rotten sinner. Ako ay isang parang nabubulok na makasalanan. Pag na-reach po natin ang level ng understanding na yan, magkakaroon tayo ng tinatawag na remorse and longing for God all the more. Doon po magpapalik yung ating zeal to be better. We will long to know and learn more on how to be holy. Oh my gosh. Ang sarap mapalapit sa Diyos. At ang unang step para mapalapit sa Diyos ay ang pag-acknowledge that we are a sinner. That I am a sinner. No wonder, Pope Francis, when he was asked, sino ka ba talaga? Bigla kang lumabas sa mundo? Naging Papa. Ang sabi niya, I am a sinner. Please pray for me. Matapos pong bulatin ni Pope Francis ang lahat sa kanyang first statement and plead to people to pray for him, he never ceases to amaze the world. Nakakagulat itong itong papang ito. First, he acknowledges that he is a sinner. Now he's asking for forgiveness. Now he is asking for prayer. My God, kaya pala siya ganon. He is very holy. And he has so much to teach to people. And the best contribution in this particular era to our church that this Pope Francis introduces is the culture of encounter. Posible na magkaroon tayo ng encounter kay God in a very personal way. So this devotion, this particular year of God's mercy, is the best way to encounter God. May isa pong nagtanong sa akin matapos magpa-pray. Isa siyang Chinese. Sabi niya, Father, bakit kaya nagsisimba naman ako, pero wala naman ako nararamdaman? Gusto kong may maramdaman. Gusto kong mapalapit sa Diyos. Wala eh. O kaya kulang. Ginagawa ko naman lahat every day. Every day I'm in the church. Every week I'm in the church. I pray in the rosary. Ano kayang kulang? Tapos sabi niya sa akin, di ba nakakabasa ka naman ng puso? Sabi ko, naku, ginawa mo pa akong manghuhula. Di naman ako, I cannot read soul. Tapos, kasi it was through text. Sabi ko sa kanya, you know, this is what you will do. Ito lang ang gawin mo. Ano yun? Exactly what you're telling me, you tell it to God. Kung paano mo sinasabi
nasabi sa akin, ang reklamo mo sa sarili mo, sabihin mo sa Diyos, the same feeling. Following week, nag-text na naman, aba, Father, effective. Pwede pala yun. Brothers and sisters, sabi nga sa first mystery of mercy is the ultimate act of God that we will meet His Son. First mystery. Ano ang nangyari? Bakit ibinigay si Jesus? At bakit si Jesus naging tao? So that we can talk to Jesus like a man. We can talk to Jesus like a person. Kausapin po natin si Jesus bilang tao, hindi bilang bato. Alam niyo ba kung bakit very effective ang devotion sa Nazareno? Bakit effective ang devotion? Na kahit papigilan mo sila ng pigilan, kahit magbisa dito, I'm always watching their mass sa Quiapo. Talagang maguguluhan ka. Hindi ko makakalimutan si Father Anton. Itaas para ma-distract niya yung mga humihila ng pundas. Pinagdala ng panyong puti. Pinataas ang kamay para ma-distract. Sinundan ba siya? No? Saan pa rin sila nakahawak? Sa tali. Hindi bitawan ng tali. Kahit yung misa, nagkakagulo matapos ng communion, hindi na matapos-tapos. Bakit? Kasi nakaka-relate ang tao sa Nazareno. Dahil ang Nazareno sa mga nagdidiboto ay nakakausap nilang parang tao. Yun lamang po yun. Can you please talk to Jesus like He is a person? Because He's dying to be a person. Nagpakamatay si Jesus at naging tao. Gusto niyang maging tao. He cannot wait to be a person. Nasasaktan po si Jesus pag ang turing natin sa Kanya ay hindi siya tao. Yun ang nagiging blockage natin. Kasi, if we treat Him like a person, tao sa tao, magkakaroon ng puso sa puso. Magtatagpo ang puso at puso, isip at isip. Kaya any gesture, any human gestures that we can give to God to relate to Him is effective. Very effective. Kaya po ito si Pope Francis ang ipinagawa sa atin. Misteryo ito. Misteryo. Kaya yun po, napapanahon po yung aking libro. Sinong may dala dyan ang book ko? Tingin akong book. Bawa ka nga dyan doon ang book. Yan. Itong book na ito, hindi ko naman ito sinadya. Thank you. Palakpakan natin si Tita Donnie. Si Tita Donnie inspired me, encourages me pala. Tapos si Father Claudio, Father Jeff, at saka yung ThinkPad. Ito po yung original Vilnos image ng Divine Mercy. So kung sino magkakaroon nito, at sabi ni Pope Francis, just look, titigan mo lang. Dadaloy na ang grasya. Yung puso mo, magme-melt na. Para bang ang tinitingnan mo, nagtatranscend, hindi siya litrato, pero siya si Jesus na naging tao. So, kung sino man dito ang nagkakaproblema makipag-usap kay Jesus, kausapin mo siya.
bilang tao. Look, tingnan nyo lang to. Mararamdaman nyo na ang kanyang pagpapala. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng break time. Tama lang po.